Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Xiaoxu. Nanay. Xiaoxu. Nanay. Xiaoxu. Nanay. Nanay. Si Xiaoxu. Nanay. Bitawan mo ako. Lingxu. Sawa ka na ba sa gulo? Lindonghai. Nanay ko, noong una kahit tumutol si Lolo, ikaw ay pinakasalan. Hinango ka mula sa isang nagbebenta sa kalsada, at ginawang mayaman sa lungsod ng Jiang. Ngayon may nangyari kay Lolo, kaya kailangan mong iprotektahan siya. Paglabas niya ay parang isang tatlong. Ganon ang ginagawa mo. Ikaw ay isang maliit na cute. Ikaw ay isang maliit na cute. Xiaoxu. Ay naku, Donghai. Sabi ang salita. Bakit ka nakikipag-away sa bata? Xiaoxu, ayos ka lang ba? Du Yunhong, nanay ko, akala niya na ikaw ay mababa ang kalusugan niya. Pinilit mong tulungan ako sa pag-aalaga sa tatay ko. Ganon ka tumulong. Nakatulong sa pamilya namin. Nakatulong sa kama. At nakabuo pa ng isang cute na bata. Ikaw, sinira ninyo ang nanay ko. Sinira ninyo ang bahay namin. Ako, hindi kita palalampasin. Hilahin mo siya. Hilahin mo siya. Hilahin mo siya. Xiaoxu. 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 Mahal kong maliit. Kinuha niya lahat ng ari-arian niya. Pinatalsik niya siya at ang babaeng ito. Palabas. Nanay. Xiaoxu. Nanay. Xiaoxu. Xiaoxu. Bitawan mo ako. Wang ano? Nanay. Nanay. Ayos ka lang ba, nanay? Ano ba talaga ito? Xiaoxu. Mama. 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 Yue. Bukas, si Grandpa Zhu ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Gusto kong bigyan siya ng isang o dalawang antigong bagay. Ikaw ang pinaka-eksperto dito. Samahan mo akong mamasyal pagkatapos ng trabaho. Sige lang. Hintayin natin ang matapos ang trabaho. Doktor. Tulong, doktor. Tulong. Tulungan. Tulungan niyo ang nanay ko. Bilisan. Doktor. Ulan. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Agad na dalhin sa operating room. CJ. Nanay. Huwag ka nang makialam. Sumunod ka sa akin. Umupo ka. Huwag kang gumalaw. Maliit ang numero ng pasyente, at ang mga taong malusog ay may malaking numero. Naiintindihan ko na. Nakikita ko ang habang ng buhay ng iba. Huwag magalaw ng basta-basta. Sandali lang. Parang hindi lang ito tungkol sa buhay ng tao, kundi pati na rin sa tatlong bagay. Kung gaano sila katagal nananatili. Kaya ko ring makita. Akala ko. Ang nakita ko ay ito, na umiiral hanggang sa taong ito. Lingxu. Naghiwalay na tayo. Mangyaring magpakatino ka. Yue. Ikaw. Yue. Anong nangyari? Itong cute na ito nanggugulo sa'yo. Walang anuman. Tama nga. Kamusta ang sitwasyon ng pasyente ngayon? May sakit. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Mukhang mahirap makaligtas. Ng 3 araw. Magbayad ka na agad. Gaano karaming pera?
2 milyon. Ito ay para lamang sa paunang gasto sa paggamot. Kung nais mong ganap na gumaling, hindi bababa sa 10 milyon. Tara na. Aynan. Sandali, Yue. Pwede bang pautangin mo ako ng kaunti? Kahit maglandi lang saglit, kailangan na ng 2 milyon. Paano ko maliligtas ang aking ina? Wala na akong pera. Anong pinagsasabi mo? Wala akong ganon. Iyon ay isang pagkakamali. Rainway, huwag mo na siyang pakialaman. Malapit nang matapos ang trabaho. Samahan mo akong maglakad sa Antique Street. Tara na. Yue. 2 milyon. Ano ang dapat kong gawin? Samahan mo akong maglakad sa Antique Street. Antique Street. Antique. Hindi ko ba pwedeng makita ang habang ng buhay ng isang bagay? Kung ganon, di ba? Pwedeng kong matukoy ang edad nito. At pwede pang ang kumita. Mama. Antayin mo ako. Labinlima araw. Kamakailan lang dumating na mga kalakal. Mga antigong koleksyon na itinago ng maraming taon. Tingnan mo, tingnan mo. Walang kalakal. Hindi ba? Antique shop. Maliit na kapatid, nakikita kitang naglalakad dito ng ilang beses. Sanay ka na, di ba? Hindi mo gusto ang mga peking ito. Walang problema. May tunay ako dito. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Boss. Ikaw rin naman. Hindi tama. Parang totoo. Yung jade pendant noong Ming Dynasty. Noong hinahanap ko si Zoe Wei dati. Minsan na rin kaming nagsama. Nung nakaraan, paligsahan sa pagbebenta. Naalala ko, ang jade pendant noong huling bahagi ng Ming. Dapat ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Boss. Magkano ang jade pendant na ito? Ito ay isang hiyas mula sa panahon ng Shang at Zhu. Hindi bababa sa 200. Anong pinagsasabi mo? Mga bagay ng Shang at Zhu. Nagbigay ka ng 200. Shang at Zhu. Nung nakaraang linggo ba? Huwag kang tumingin. Itong jade pendant. 2 lang ang daan. Bibili o hindi? CJ, bibili, bibili, bibili. Para na rin. Magkaibigan tayo. Naku, lahat ng pera ay naibigay na kay mama para sa hospital bill. Boss, kakatapos mo lang sabihin na tayo ay mga kaibigan, di ba? Kaibigan. Na, pwede bang umutang muna? Ako dito. Anong biro yan? Umuwi ka na. Di ba si Kuya Lin yun? Paano? Hindi mo man lang kayang kunin ang 200 piso. Shilin. Dumating ka ng tama. Pahiram mo ako ng 200. Shilin. Gusto mo bang mag-isip ng mabuti? Sa kasalukuyang estado mo, hindi ka na nasa taas na tulad dati. Ang nakatatandang anak ni Lin. Si Ginoo Lindsay at sinabing namin, ngayon mismo, ikaw ay isang inalis sa bahay. Maliit na mahal. Si Ginoo Lindsay. Sumuko ka kay Lindsay. Si Zhao Shilin. 20 ilang taon na tayo. Mga kapatid. Umalis lang ako ng 3 oras. At nagbetray ka na sa akin. Kapatid. Walang pera, walang kapangyarihan. Para kang isang cute na bata. Ngayon, tinitingnan kita. Lahat tayo nakakaramdam ng nakakadiri. Ikaw. Mukhang. Gusto mo talaga itong jade pendant na ito. Tiwala ako, hindi ito mura. Siguradong mahal ito. Hindi mo babalak. Gamitin ito para sa sariling kapakinabangan. Kumita. Bayaran mo ang hospital bill ng nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang magtipid ka. Mula nang itaboy ka sa bahay. Noong sandaling iyon, inutusan tayo ni Ginoong Lindsay. Nabantayan ka ng mabuti. Hindi kita papayagang makakuha ng pagkakataong kumita. Ginoong Lindsay. Ay talagang gusto kang makita kasama ng iyong ina, na nagugutom sa kalye. Mahal na mahal. Ikaw, huwag mong sisihin ang aking pusong masyadong matigas. Itong 20 piso. Bilang ko na, nalimos para sa iyo. Tara na. Bumangon ka na. Kapatid, nakikita kitang nahihirapan. Sasabihin ko lang ang totoo. Kagagaling lang. Yung ganitong jade pendant, hindi talaga worth 200. Kung hindi mo binili, panalo ka na.
Kung totoong ganito, yung 20 pesos na ito, nasa stall ko lang. Pwedeng pumili kahit ano. Kumusta? Ayaw na, wag na. Boss, pwede ko bang kunin itong mangkok na ito? Ah, bibili ka ba? Gamit ko ito sa pagpapakain ng aso, sirang mangkok. Jade pendant mula sa panahon ng Ming Dynasty. Bagamat ang kalidad ay hindi masyadong mataas, ngunit ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000. Sandali lang po, kuhanin ko lang ang pera. Ang inyong panlasa, talagang matalas, mabilis na makikita. Itong jade pendant ay isang magandang kayamanan. Bumili ng 200. Malaki ang kita. 10,000 walang halaga. Ang mahalaga ay kumikita siya. Pagdating ng panahon, magandang puri sa akin. Linksu, dumating ka sa tamang oras. Yung jade na iyon kanina, nabenta ko ng mahigit 100,000. Napakamahalaga nito. Nakuha ko ito. Paano nangyari iyon? Naiinis ka ba? Ano bang dapat ikainis? Kung hindi dahil sa Zhou Xiao. Zhou Xiao, paano kung makakabili ng mas magandang kayamanan? Linksu, akala mo talaga ay isa kang master sa mga antigong bagay. Sa basurang ito, kapatid, ang mangkok na ito. Ginoong Gyu, ano ang ibig mong sabihin? Sa inyong tindahan ng antigong bagay, hindi naman talaga tatanggapin ang ganitong basura, di ba? Ginoo, pakita mo sa akin. Aynan, syempre, maaari. Zeo, hindi naman talaga siya papayagang makakuha ng kahit ano. Talagang totoo na ito, no? Kung sakaling totoo nga, magiging problema yun. Itong bagay na ito, binili ni Linsu gamit ang pera ni Zeo. Para dito. Gaya nitong sirang mangkok, aalis muna ako para maglibot. Makakabili ka ng 100 piraso. Basag na mangkok. Ginoo, huwag kang magbiro. Ito ay tunay. Yaozuk yan mula sa Northern Song. Kahit na hindi ito, sa pinakamaayos na klase. Pero, kahit papaano, worth ito ng 2 milyon. Nagsasabi ka ng joke. Ito lang ang presyo na binigay ko. Kung dalhin mo ito sa auction at ipalakad. Kaya nitong maibenta ng 5 milyon. Ang swerte ni Linksu. Sobrang swerte niya talaga. Kagagaling lang namin sa pagkuha sa kanya. Tumingin siya pabalik at nakakuha ulit ng isang mamahaling hiyas na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ginoo, paano mo gustong gawin? Ipadala ang porselana sa paligsahan sa pagbebenta. Kahit na mas malaki ang kita, pero masyadong matagal ang kailangan. Hindi na makapaghintay ang nanay. Boss, gusto ko na ibenta sa iyo sa halagang 2 milyon. Tanggapin. Siyempre, tatanggapin ko. Itong 50,000, mauna kayong kunin muna. Ang natira, ipapasa ko sa iyo mamaya. Hindi po. Boss, anong ginagawa mo? Hindi ba't kailangan mo itong pera para kay si Zhou Xiao? Pasensya na, masyado ng kaunti ang pera ko. Siyempre, ang iyo ay bumibili ng mga dekalidad na produkto. Itong jade pendant. Maghanap na lang kayo ng ibang mamimili. Ito, ikaw. Kailangan kong pasalamatan si Zhou Xiao para dito. Kung hindi dahil sa tulong ni Zhou Xiao, paano kung makakakuha ng 200,000 sa halagang 20? Kung hindi dahil sa tulong ni Zhou Xiao, paano kung makakakuha ng pera sa halagang 30? Paano kung makakakuha ng 200,000? Ayos. Hintayin mo ako. Ginoo, ano ang numero ng iyong card? Ginoong Lindsay. Sa 2 milyong ito, maaari nang magpagamot ang nanay. Ginoong Lin, kung may iba pa sa hinaharap, magandang bagay. Ako. Siguradong bibigyan kita ng sulit na presyo. CJ, boss, may kutob ako. Tayo, siguradong magkikita tayo ng madalas. Ayos, ayos, ayos. Kaya ayos lang. Dito ito binibenta. Lahat ay tunay at dekalidad. Linksu, bakit nandito ka rin? Walang hiya. Sobrang nagmamadali ka pa dito. Linksu, bakit nandito ka rin?
Walang hiya ka. Talagang sinundan mo pa ako dito. Yue, huwag kang magkamali ng isip. Dumadaan lang ako. Sadyang dumaan lang ako dito. Anong pinapakita mo? Narinig ng ospital. Nadarating dito si Yue, kaya sinadya nilang magkunwari. Na nagkita. Talaga namang nakakainis. Napakasalot. Lingsu, kung talagang may oras ka ganyan, pumunta ka na lang sa ospital. Samahan mo ang iyong ina. Huwag mo na akong guluhin. Yue, sandali. Yue, tama na ba yan? Yue, pakinggan mo ako. Napakadelikado ng sitwasyon. May 10 minuto pa. Maaaring magkaroon ka ng panganib sa dugo. Kahit na panganib sa buhay. Nasa panganib ka ba ngayon? Ng banta sa buhay. Para sa muling pagsasama. Nasa iyo ngayon. Lingsu, huwag kang mag-isip na dahil malakas ang pamilya nyo, ay maaari na kayong gumawa ng kahit anong gusto. Hindi rin naman kami kulang. Zhangzu pamilya, ihinto mo na ang mga kalokohan mo at umalis ka na. Yue, kung hindi ka aalis, mag-ulat ako sa pulis. Hello, ito ba ang himpilan ng pulis? Mag-ulat ako sa pulis. Sobrang malas naman. Magandang araw pa naman. Nawasak ng cute na si Lingsu. Ito. Ganitong tao. Sa simula ay puno ng damdamin. Pero sa huli ay nagluloko. Gusto ko talagang. Sige na. Muna. Unahin natin ang regalo para kay Lolo. CJ. Excuse me, kayo po ba si Ina? Zhou Yue, at si Imak. Zhang Hong. Kami po iyon. Ano po ang maitutulong namin? May nagulat sa pulis, na kayo ay, nakaharap sa panganib sa buhay. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Ah. Siguradong si Lingsu ito. Itong cute na bata. Hindi tayo matatakot. Gamitin ang ganitong paraan para sa panggugulo. Hindi tayo natatakot. Anumang panganib. At saka, tungkol sa bagay na ito. Maaari bang, pasensya na, tumanggap kami ng tawag sa pulis. Mangyaring makipagtulungan, tungkol sa maling pag-ulat, gagawin namin ang desisyon mamaya. Tungkol dito. Anong pangalan mo? Zhou Yue. Ikaw, Zhang Hong. Salamat sa inyong kooperasyon. Maaari na kayong umalis anumang oras. Nan, CJ, kung hindi lang, itong si Lingsu ang cute na batang ito. Nag-fake alarm siya. Matagal na sana kaming nakasakay. Sa ring road. Magpahinga kayo ng may katiyakan. Tungkol sa maling pag-ulat ng insidente. Sa nakapaligid na kalsadang mabilis, nangyari ang isang malaking aksidente. 10-10 sasakyan ang nagbanggaan. Mangyaring ang mga otoridad sa paligid. Agad na pumunta para tumulong. Nakatanggap. Yue, narinig mo ba? Narinig ko, kung hindi dahil kay Lingsu. Itong cute na ito ay nag-ulat ng maling impormasyon. Hindi ba tayo ay? Yue, saan ka pupunta? Cute. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi mo ba itatapon itong cute na ito? Ihagis mo na. Zeo, hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Isang araw na lang. Kung may nangyaring masama, ano ang gagawin? Takot sa responsibilidad ah. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito. Takot sa responsibilidad. Ayaw. Kaya't bilisan mo na ang paggawa. Ayaw. Kaya't bilisan mo na gawin ito. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi mo ba dapat ilabas ang sakit? Ano ang ginagawa ninyo? Itigil nyo yan. Lindsay, ikaw na naman. Ako at ang nanay ko. Napaalis na ako sa bahay mo. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo bang tuluyan na akong mawala? Kung hindi, ano? Kung hindi dahil sa mga taon na ito. Matagal na akong nasa pamilya Lin. Nasisiyahan sa karangyaan. Mga ganito. Pero kayo lang. Nagawa ko na ang mga papeles para sa aking ina. Bayad sa medisina at ospital. Nabayaran na lahat. Walang dahilan para palayasin ang pasyente na nagdudulot ng anumang pinsala. Kaya niyo bang akuin ang responsibilidad na ito? Kahit na ngayon lang, ipahintulot ko siyang manatili dito. Kasalanan ito na kayang-kaya kong akuin. Ibigay mo sa akin.
Ibigay mo sa akin. Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tumigil ka. Tumigil ka. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lingsu, nakita mo ba? Anong silbi ng pera? Walang kapangyarihan. Isa lang. Isang tao na madaling maapektuhan. Mahal na mahal. Sandali. Ano ito? Bakit hindi tanggalin? Ito ay sa pasyente. Kagamitan sa buhay. Kung aalisin, maaaring agad na. Tama ba? Tanggalin. Tanggalin. Lindsay, anong balak mo? Ito ay pagpatay. Wala ka bang takot na makulong? Ito ay pagpatay. Wala ka bang takot na makulong? Sino ang magtatangkang magsumbong sa akin? Siya. Sila pa rin. Sabihin sa'yo, kahit na ngayon ay gumamit ako ng kutsilyo para patayin ang taong ito. Bukas, mag-enjoy pa rin ako. Sa karangyaan. Lindsay, nakiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ang nanay ko. Huli na. Pumunta ka. Magpaalam ka sa nanay mo. Nakuha na. Nanay. Nanay. Tama na. Bitawan mo ako. Bitawan. Nanay. 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 Hindi niyo alam. Ang sitwasyon niya. Ngayon, pwede mo siyang galawin kahit anong gusto mo. Anong pinagkaiba nito sa pumatay? Hindi niyo alam. Kumusta ang kalagayan niya? Ngayon, maaari mong galawin siya. Anong pinagkaiba? Kumusta ang kalagayan ng nanay ko? Sa kabutihang palad, nakarating ako ng maaga. Walang problema. Anong nangyayari? Gusto lang nilang pumatay. Ano ba talaga ang nangyayari? Yue, huwag mo nang alalahanin. Ginoong Wang, ang ibig mo bang sabihin ay, bilang isang doktor, hindi ko ba dapat alagaan ang sarili kong kalusugan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ba akong manood sa grupong ito? Tama ba? Hindi iyon ang sinabi ko. Sige na, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Sa araw na ito, sasabihin ko lahat. Sa aking ama ng buong katotohanan. Ipaliwanag mo ng malinaw. Ikaw mismo ang bahala. Ay naku. Kung ano ang pinapagawa ko, dapat mong gawin. Lin Xiao. Lin Xiao. Bakit hindi ko pa nakikita? Ginoong Zhou. Magpakilala ka naman. Ako si Lindsay. Ang panganay na anak ng pamilya Lin. At ikaw rin siya. Frank. Ang biro mo, hindi ka seryoso. Hindi lang si Linsu ang mayaman sa Lin family. Hindi ba alam nyo? Yung kasama nyo dito. Si Linsu ang batang mayaman. Na prinsipe. Sa tanghali. Napalabas na silang pinatalsik sa Lin family. Totoo nga. Yung maliit na cute na si Lin Donghai. Noong dekada na ang nakalipas. Nagsinungaling na siya. At may anak pa siya sa iba. Nagkaroon sila ng anak na labas sa kasal. Nang mamatay ang lolo ko. Pagkatapos magka-bankrupt ang pamilyang Xiang. Binalik nila ang kanilang anak na ipinanganak sa labas ng kasal sa bahay. At pinalayas kami ng nanay ko. Mula sa bahay. Ibig sabihin nito. Si Lindsay ay anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Pero paano siya naging nobyo ni Yue? Siyempre. Sang-ayon na siya sa akin. Sa loob ng ilang araw. Personal niyang dadalawin ako para magtanong. Dahil sa ugnayan ng ating pamilya. Siguradong mangyayari ito. Kaya sinasabi ko na sa loob ng ilang araw. Huwag nang mag-abala. Bumalik ka at sabihin kay Tio Lin. Nag-engage na si Xu. Nag-engage kayo. Ginoong Zhou. Anong kalokohan ito? Hindi lang si Lin Xu ang itinakwil ng pamilya Lin. Tungkol sa kanya. Nga. Yue, hindi na tayo pwedeng pumasok sa Lions Den. Kung hindi si Lin Xu, ano, pipiliin mo? Yung mamamatay tao. Ganon din. Isang lalaking may kalaguyong. Isang mamamatay tao. Yue, hindi ka rin madali. Ayan, Gil. Zhou, huwag ka nang magpanggap. Hindi mo naiintindihan si Ginoong Lindsay. Si Ginoong Lindsay ay naiintindihan kayo. Pero naunawaan ko. Matapos makipaghiwalay kay Lin Xu. Siyang walang katapusang nanligaw. Na tinanggihan mo. Ngayon, nang siya ay pinalayas mula sa pamilya Lin. Kayo ay nag-engage. Hindi ito possible. Ngayon. Naniniwala na kayo, di ba? Naniniwala. Lin Xu, ang galing mo. Lahat pinapaalis na.
At nagtatangka pang makipagkumpetensya sa akin sa babae. Ngayon, ang galing mo naman. Tayo na. Pinayagan ko ba kayong umalis? Sadyang pumatay ka. Hindi pa tapos ang usapan natin. Ay naku, Lingsu, talagang pinaniwalaan mo pa ba? Seryoso ka na ba? Nangangahas ka pang makipag-ayos sa akin. Ano ang ebidensya mo? Maaari kong patunayan. Maaari ko ring patunayan. At ano naman kung ganun? Ito ay pagtatangkang pagpatay. Dahil sa kapangyarihan ng pamilya Lin, papasok lang ako at maghihintay ng isang gabi. Lalabas pa rin ako na masaya. Ang bastardo ng pamilya Lin ay pwedeng pumatay ng walang takot sa ilalim ng araw. Ano sa tingin mo? Ano ang balak mo? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Gusto mo bang lumuhod para sa taong ito? Impossible. Xiao Hong, naalala ko. Parang mayroong pahayagan sa inyo. Tama ba? Naiintindihan. Agad kong ilalathala ang mga bagay na iyon. Sa pahayagan, 10 araw na sunod-sunod, ipapagawa ko sa iyo. Umaabot sa buong lungsod. Lumuhod. Lumuhod ako. Isang tuhod sa lupa. Nagsusumamo. Magsalita ka. Kanina, hindi ka ba nakakapagsalita? Bingi ka ba? Hindi. Tama. Medyo ganun na. Tara. Hindi ito. Why, Lin Xiao. Tayo. Ako. Ginoong Lindsay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito. May mukha ka pang magsalita. Zhao Shilin. 20 piso. Kumita siya ng 2 milyon. Paano ko naman magagawa ito? Na mapahiya dito. Kailangan kong ayusin ito. Hindi ito pwedeng basta-basta. Hey, Dad. Kailangan na nating bilisan ang usapan sa kasal. Ninakaw na ako dito. Naiintindihan. Lingsu, di ba gusto mong makasama si Zhou Yue? Kunin mo siya sa kanya. Yue, tungkol dito, lahat ng ito ay gawa ni Lindsay. Sa totoo lang, ako, kahit na ito ay utos mula sa itaas, na gawin ito, hindi ko ito mapapatawad. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, at sa taon ng pagtatrabaho mo, binibigay ko sa'yo, 3 oras, magpasya ka na, mag-self-surrender ka na. At saka kayong dalawa, lumabas. Yue, ako, tama na, tutulungan kita ngayon, hindi dahil gusto kong makipagbalikan sa'yo. Hindi ko rin magagawa iyon. Patawarin ang isang taong nagloko. Ang mga nangyari noon, hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ako nagloko. Mali ang pagkakaintindi. Lingsu, nahuli na kayong magkasama sa kama. Hindi ka pa rin umamin. Magpalaki ng isang 12 taong gulang na anak na hindi sa iyo. Tama na. Lingsu, talagang walang hiya ka. Yue, Lingsu. Yung mga nakaraan. Ayaw ko nang magsalita pa. Ngayon tutulungan kita. Dahil lang nandun ka. Sa Antique Street. Iniligtas mo kami. Ngayon ibinabalik ko na sa'yo. Bayad na tayo. Mula ngayon. Wala na tayong komunikasyon. Tara. Mga salot na lalaki. Karapat dapat. Hello, Dad. Anong nangyari? Kailangan ko ulit ng tulong mo. Anong tulong? Spoon ang kasintahan. Bakit? Tawag kanina ng tatay ko. Doon sa pamilya ni Lin. Gusto nilang magtanong. Kanina, kayong dalawa. Ganoon na kayo. Si Lindsay, gusto nang magtanong. Mayroon ba siyang mga espesyal na hilig? Sa kabila ng lahat. Kailangan ko ngayon. Talagang ng isang panangga. Lingsu, hindi kita pinipilit na tumulong. Tungkol sa tiyahin, susunod na. Lahat ng gastos sa paggamot. Ako ang gagastos niyan mag-isa. Pangako ko sa'yo. Hindi ba pupunta tayo sa pamilya Zhou? Ito na. Dito ka na. Pumili ka ng isang regalo. Hindi ka na ba dati nang pumili ng isang bagay? Hindi pa rin dahil sa'yo. Anyway, kailangan mo ring pumili ng isa. Sa pera, ako ang bahala. Sa mga bagay, ikaw ang pipili. Boss Gyu.
Ay Hangyu. Zeo, kamusta? Ay Hangyu. Zeo, bigyan mo siya ng walang limitasyon sa presyo. Ay Hangyu. Zeo, hindi ka nagbibiro, di ba? Ginoo po. Pero mula sa mga pamilihan na puno ng peke, nakakita ako ng isang mahahalagang, mahusay sa Yaozukian na may halagang milyon. Sigurado ka ba? Napayagan mo siyang bumili ng malaya. Ayos lang. Basta't magpasya siya. Handa akong magbayad. Sa loob ng 21 taon, itong Gujingsuan, tunay ng karapat-dapat ang pangalan. Mga bagay sa tindahan. Simple lang ang mga ito. Walang madali dito. Gusto mong makakuha ng magandang deal dito. Mukhang mahirap iyon. Itong Jade Seal. Bakit may 2 linya ng teksto? Ibig bang sabihin, may iba pang lihim dito? Linksu, nakapili ka na ba? Pipiliin ko. Ito na ang pipiliin ko. Pumili ka nito. Linksu, talaga namang napakamakabola mo. Alam ko, ilalagay ito sa pinakakitang lugar. Tiyak na isang yaman ito. Ginoo ginang na ito. Malilito ka. Itong jade na marka ay sadyang akin, Men Gujingsuan. Pinakamaliit na halaga. Ito ay akin. Matapos akong pumasok sa industriya. Unang peking produkto. Partikular na inilagay sa pinakakitang lugar. Bilang babala. Ito ay pek. Itong Jade Seal. Bagamat mataas ang kalidad ng jade, ay mahusay ang pagkakagawa. Ngunit kung titingnan ng mabuti, may mga palatandaan ng pagkopya. Ginoong Lin. Talaga bang gusto mong bilhin ito? Alaynan. Linksu. Wala ka bang problema sa isip? Si Lolo Zhu ay nagdiriwang ng kaarawan. Nagbigay ka sa kanya ng peking produkto. Hindi ba't sinabi ninyo na maaari akong pumili ng basta-basta? Kaya hindi mo rin dapat hayaan siya. Saka na lang. Ito ay isang panangga o palamuti lang. Ginoong Gyu. Magkano ang jade seal na ito? Mga 100,000 siguro. Sabi mo, kung peke, aabuti ng 100,000. Huwag kang mag-alala sa halaga. Itong jade seal, para sa akin, may malaking kahulugan. Kung hindi dahil sa mukha ni Ginoong Lin at Ginang Zhou, na ito, kahit na may magbigay sa akin ng 1,000,000, hindi ko pa rin ibebenta. CJ, ito na lang. At yung isa doon. Yaozukian, sama-sama nating balutin ito. CJ. Yue, pareho pa rin sa dati. Matigas ang dila pero malambot ang puso. Sinasabi sa bibig na hayaan akong magpakaabala. Pero bumili pa rin. Ang Yaozukian ay sumusuporta sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan. Tatay, masaya ka ba ngayon? Ngayong taon, mas masaya kaysa sa nakaraang taon. Yue. Hindi ba't si Linsu ito? May mukha pang dumating. Yung nangyaring pangangalo niya noon. Sobrang naging usap-usapan. Baka nagkasundo na naman sila. Sino ang makakapagsabi? Lolo, ipinapakilala ko ang aking fiancé. Narito para batiin kayo sa inyong kaarawan. Ginoong Zhou, ito ang regalo ko para sa inyo. Na inihanda ko. Hindi ba kayo? Ay naku. Xiaoxu, napakamahigpit ng puso mo. Tatay, tanggapin mo na. Ito ay para sa iyo. Regalo ng biyenan mo. Ngayon, ang pamilya Lin ay magpaparating ng proposal. Akala ko sana na dahil sa tunay na pagtutol, hindi ko inasahan. Dinala mo. Talagang anak ko. May malasakit. Alam ang tamang hakbang. Hahaha. Aba, ang galing. Anong nangyayari? Hindi lang po kayo ngayon. Ang may magandang araw ng kaarawan. Mula ngayon, ang dalawang pamilya nating Zhu at Lin ay magsasanib puwersa. Hahaha. Ito na ang tunay na. Dalawang biyayang dumating ng sabay. Hahaha. Nandito na si Linjea at Lin Donghai. Oh, dumating na. Xiaoxu, hintayin mo ang iyong tatay. Ikaw ang aking asawa ng pamilya Zhu. Linksu, bakit nandito ka? Donghai, anong sinasabi mo?
Ikaw ang nag-alok ng kasal kay Xiaoxu. Siyempre, nandito siya. At saka, si Xiaoxu ngayon, ay nagdala pa ng regalo. Itong batang ito, marunong magpakita ng paggalang. Alam ang tama. Itong ginoo kong asawa, ay pinili ko na. Mali, mali. Hindi ako. Tumutulong sa rebelde na ito na magtanong. Nandito ako ngayon, para tulungan ang aking anak. Si Lindsay na magtanong. Ngayon, sa harap ng lahat, muli kong linawin. Lingsu, at ang kanyang sigulian. Nagnakaw ng ina ni Yuping. Na itinaboy ko palabas ng Lin pamilya. Sila dalawa. Matagal nang wala, akong anumang ugnayan sa kanila. Ang aking asawa, ngayon ay si Du Yunhong. Ang aking anak, ay si Lindsay lamang. Ngayon, ako rin ay narito para humiling ng kamay niya. Si Lin Donghai. Ikaw ay tunay na kaibigan. Upang mapanatili, sarili mong mukha. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na siraan. Kasama kang nagdusa. Kasama kang nagtatag ng negosyo. Asawa mong pinakasalan ay nangaliwa. Tama rin. Kung talagang may mukha ka, paano mo magagawang gumawa ng ganito? Kasama ang illegitimate na anak at ang kanyang mahal. Pumasok sa bahay na ito. Ikaw na anak na suwel. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan. Ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin ko. Paano mo mapapabayaan ang iyong pamilya at mga anak? Sapat na. Ngayon ay ang malaking araw ng ikaan ko ni Tio Zhao. At ang araw ng kasal ng pamilya namin, Zhu, na nagdudulot ng kasal na pinagkasunduan. Walang lugar para sa'yo dito. Ito ang aking fiang. Kasama si Zoe Wei, narito ako. Nasa kanya na. Si Xiaoxu ay engaged na kay Elma. Zhu. Kung ganon. Tungkol sa panliligaw ni Xiaozi, hayaan na lang natin iyon. Hindi pwede. Donghai, kami ng anak ko, nagnanakaw ng mga bagay ni Xiaoxu. Sobrang dami na. Hindi na dapat magnakaw. Siyempre, siya na ang fiance niya. Na, tay. Si Xuje ay anak ninyo. Huwag nang gawing mas masalimuot ang relasyon. Hindi ba ito masyadong hindi maganda? Hindi nakakapagtaka. Si Hai ang tanga. Niloko ng paikot-ikot. Walang hiya. Lingsu. Kung sana may kaunting pag-unawa ka. Tulad ni Coles, hindi ko rin kayong papaalisin sa pamilya ng Lin. Yunhong, Xiaos, mag-relax kayo. Tungkol sa kasunduan sa kasal, ayos na ayos ko ito ngayon. Sinyon ano bang nangyayari dito? Paano nangyari kay Wei, na nakipag-engage kay Lingsu? Maling akala. Lahat ito ay maling akala. Tapos kanina, hindi ko alam na si Lingsu ay pinalayas na sa pamilya Lin, kaya siya ay naisip na. Ngayon, lahat ay naipaliwanag na. Yung kasunduan. Siyempre ay si Lindsay, Tio. Walang pagkakamali. Sinasalamin ko. Si Lingsu. Huwag kang magulo. Si Lingsu ngayon ay pamilya ng Lin. Sa ganitong katayuan niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Si Lindsay, naisulat na ang talaan ng angka ng pamilya namin, Lin. Hangyon, mangyaring pag-isipan mong mabuti. Pakakasalan ang isang taong iniwan ang kanyang pamilya, o ang kinabukasan. Ako ang pangunahing tagapagmana ng pamilya Lin. Tatay, nanay, sana'y pag-isipan ninyo ng mabuti. Kung gusto ba ninyong maging manugang si Lingsu o ako. At siya ay umalis sa pamilyang Zhu. Ano ang sinabi kanina? Sapat na. Maingay. Anong klaseng sitwasyon ito? Maingay. Anong klaseng sitwasyon ito? Hindi ba't para lang sa pagpili ng manugang? Regalo para sa kaarawan. Ang sinseridad ay sapat. Paano? Wala akong opinyon. Ay, nababaliw ka. Hindi mo alam kung ano ang inihanda mo. Ito ay tungkol dyan. Ilalabas mo. Tiyak na itataboy ng iba. Ay naku, maniwala ka sa akin. Handa na ako. Tiyak na walang problema. Para batiin si Ginoong Zhou sa kanyang kaarawan. Para sa pagbisita ng manliligaw. Para rin sa pag-aalok ni Xi. Si Xiaozi ay talagang naghanda ng maraming regalo. Lolo Zhao. Alam ko na gusto mo. Kaya, sinadya kong ibigay sa iyo. Sinta.
Oh, mga sining ng batang bundok. Pagsasali ng tinta mula sa dinastyang Qing. At ito pa. Mga produkto ng palasyo mula sa dinastyang Ming. Jade Ruly. Naway pagpalain ang matandang Ginoo. Mahabang buhay at kalusugan. Maswerteng kapalaran. Ayos lang, ayos lang. Tunay na produkto ah. Xiaozi. May malasakit ka. Itong pamilya Lin. Malaki ang ginagastos ah. Itong mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi lang iyon. Itong isang painting na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Tama, tama. Tingnan mo. Ikaw ang daldal mo. Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa iba? Hindi pa nga nagkukumpara, di ba? Paano mo alam na hindi ka makakapanalo? Ikaw. Ay naku. Yue, ano na ang gagawin ngayon? Lingsu, ipakita mo mamaya, kapag nagpakita ka ng regalo. Huwag na huwag ipakita ang Jade Seal. Ganito. Wala nang kapangyarihan. Mayroon pa tayong. Narinig mo ba? Narinig mo na. Huwag ipakita. Paano pa ako makakabawi? Lingsu ah. Anong regalo yan? Oy. Naalala mo ba ang sinabi ko? Tandaan mo ang sinabi ko, ha? Tandaan ko na. Lolo Zhao. Yaozu Kill ng Northern Song. Alaynan. Tama. Ang liwanag na ito. Mahalaga rin ito. Pero, ito ay mga 2 hanggang 3 milyon lang. Kuya Xu. Ngayon, muli kang nagdala ng panukala. Muling nagpasalamat sa kaarawan. Ganito kalaki. Kaya't naghanda ka nito. Siyempre, hindi. Lolo Zhao. Anong nangyari? Itong Jade Seal sa kahon. Ayos lang. Ngayon. Isang kayamanan lang ang inihanda ko. Mukhang hindi ako nagkamali. Itong Jade Seal, talagang makakaapekto sa buhay ng lolo. Pero ayos lang, ayos lang. Hindi nagkamali si Lingsu. Kung sakaling, itong Guangpin, ay hindi pwede. Sa oras na yun, hindi mo na malalaman. Ano nang nangyari? Anong nangyayari? Si Zhao Wei at Zhang Hong. Mukhang masaya sila. Tungkol sa kahon na ito. May problema ba ang laman ng kahon? May issue ba? Si Brother Xu. Nasa ganitong oras na tayo. Huwag nang itago pa. Itong regalo. Gusto mo bang? Tingnan ko siya. Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya makalabas, di ba? Kung ayaw, ayos lang. Ang matanda kong asawa. Hindi rin magagawa. Ay. Lindsay, anong ginagawa mo? Sa mundong ito, may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik kabilang na ang regalo. Ginagawa ko rin ito para sa pangalang Suje. Lindsay, sinasabi ko sa iyo na huwag buksan ang kahon na ito. Kung hindi, kung may mangyari, ikaw ang mananagot sa lahat. Ay naku. Gusto kong makita. Si Lingsu. Tatay. Si Xiaozi, bakit ka nakatulala? Buksan mo na. CJ. Tio Zhao. Ay. Sobrang abala. Itong linggong ito ang matandang lalaki. Hindi ba siya mapapahamak ng sariling anak? Mawawalan ba siya ng bait? Lingsu. Tito Zhao. Itong Jade Seal. Hindi ba maganda na ito? Mahal kong maliit. Akala mo hindi ko alam. Malinaw na 2 pirasong jade ito. Gamitin mo pa ang ganitong bagay. Ipasa sa pamilya namin. Para kaming binabastos. Sa mukha ng pamilya namin. Ang halaga ng regalong ito. Kahit na hindi nito maipapakita. Ang sinseridad ng tao. Pero kung magbibigay tayo ng peking.
Mga kaibigan, ngayon na ang paligsahan. Ang resulta ay malinaw na. Lolo. Sapat na. Yue, nagbigay na kami ng pagkakataon sa iyo. Ngayon, lumabas na ang resulta. Kahit ayaw, kailangan ng magpakasal. Tungkol sa iyo, dalhin mo yung mga sirang-sira mong gamit. Umalis ka na agad. Ay naku. Pasensya na, Kuya Xu. Sa laban na ito, nabihag ang panalo. Ang iyong babae. Ako. Ling Xu, bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka ba aalis agad? Ay. Sandali. Tingnan ninyo. Nandito sa Jade Seal. May mga bagay pa. Mayroong bagay. Lolo Zhao, tingnan mo. Ay naku. Kung hindi. Mahalaga ang kasal, Yue. Hindi. Sandali lang. Xiao Xu. Umupo ka muna sa tabi. Hintayin mo ang matanda. Kapag natapos na siya sa gintong tatak, makakapag-usap tayo ng maayos. Kailangan nating pag-usapan ito ng mabuti. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo? Dahil dito, isang maliit na gintong selyo, ay nagbago ang sali ni Ling Xu. Alam mo ba? Ito ay isang pambihirang yaman. Napakamahal nito. Itong maliit na bagay. Huwag maliitin ang maliit na gintong selyo na ito. Kayang tumapat sa lahat ng mga hiyas. Ibig sabihin, itong bagay na ito, lahat ay kailangang magaling. Siyempre naman. Mukhang may isang tao na nag-effort. Mas mabuti pang hindi makuha ang isang peking bagay. Ganoon lang. At gusto pang pakasalan ako, si Men Jiawei. Hindi ko akalain na ako, si Su Jianxing sa buong buhay ko, na makuha lang. Talagang sobrang. Ito. Bakit meron pang ganitong marka ng saksak? Maaaring ito ay kakatapos lang ni Uncle Zhao. Nasaksakin, no? Ikaw. Hindi ko rin alam kanina. Bakit ito nasira? Napakahalagang bagay. Ikaw. Sira. Ikaw. May mangyayari. Lolo. Tatay. Lolo. Tatay. Lolo. Papa, anong nangyari sa'yo? Ginoo Zhao. Ito. Tumawag na ng ambulansya. Dali. Anong nangyari sa'yo, Papa? Ginoo Zhao. Tatay. Wala nang oras. Kailangan ng iligtas agad. Mukhang hindi na aabot ng 10 minuto. Kailangan mong tumigil sa kalokohan. Paano mo naisip na magkasala sa tatay? Ngayon na. Tatay. Sabi ni Ling Xu. Ang lolo ay dahil sa isang biglaang pag-aalala na nagdulot ng pagdurugo sa utak. Hindi na nakayanan ang ilang minuto. Kaya. Hindi ba? Tayo'y nakatingin lamang. Tumingin ka sa lolo mo na umaalis. Yue. Ikaw ba hindi doktor? Mabilis, isip ka ng paraan. Wala akong kagamitan ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Lolo. Xiao Hong, dapat nakapag-aral ka na ng paggagamot gamit ang acupuncture, di ba? Subukan mo na. Ako. Inay, naalala ko. Nandoon ka sa bahay. Silver needles para sa acupuncture at therapy. Pabilisin nilang dalhin ang kahon. CJ. Dali, pabilisin. Dalhin ang aking mga karayom. Ibigay. Sa akin. Nag-aral din ako ng kaunting acupuncture at first aid. Kaya. Ito. Ayos lang. Ako na ang bahala sa responsibilidad. Hindi ko inasahan. Ang bahaging ito ng bahaghari ay talagang may kakayahan. Hindi ko maaalala kung saan huli kong itinaga ang karayom.
Ano ang gagawin ko? Tanging ilang mga puntos lang ang naaalala ko. Ngunit hindi ko alam kung aling punto ang talagang iyon. Sa huli ang karayom ay dito. Baivy Point. Lingsu. Alam mo ang acupuncture. Siyempre, hindi ko alam ang acupuncture. Pero alam ko kung saan ang tama ng buhay ni Ginoong Zhou ay mabilis na bumabalik. Kung hindi mo alam, mas mabuting umalis ka. Kung may nangyaring problema, sino ang mananagot? Yue. Maaari kong panagutan. Madaling sabihin. Ngunit sa ngayon, ikaw ay walang halaga. Anong kakayahan mo? At anong karapatan mong managot? Narito ako. Yue, bata. Lolo. Talagang may silbi. Lingsu, kaya mo yan. Ginoo, tatay. Tatay, ano ang nararamdaman mo? Gintong tatak. Gintong tatak. Tatay, kahit na si Lolo, ngayon ay nagising na siya. Pero kailangan pa rin niyang magpatingin sa ospital. May tao dyan. Ihatid niyo agad ang may-ari sa ospital. Mabilis. Inay, dahan-dahan lang po. Ang aking gintong selyo. Maliit lang ang haplos niyo dyan. Ay, tingnan mo ito. Donghai. Ganyan na ang nangyari. Ang kasal ni Koza. Anong gagawin natin? Nga, ako ito. Tama. Yun yung anak niyo na si Wei. Sino ba talaga ang pakakasalan niya? Yung anak niyo na si Wei. Sino ba talaga ang magpapakasal? Ito. Bakit? Dahil sa kanila. Dahil sa kanilang gintong selyo na napakahalaga. Kumpara sa lahat ng dala mo, lahat ay maihalaga. Magtatangkang bang banggitin mo ang gintong tatak na ito? Kung hindi siya, maglalabas ng anumang gintong tatak. Ang matandang lalaki, hindi kailanman magkakaroon ng problema. Tama ka. Ngayon, dapat sana ay tayo. Isang masayang araw ng doble kasiyahan. Ngayon ay lahat nasira. Lahat ito ay dahil kay Lingsu. Ang ganitong uri ng tao, hindi dapat mag-asawa ng ating si Wei. Paano ninyo maaring, tatay, nanay, huwag sabihin, si Lingsu ang pinili ko, na magiging fiant. Siyempre, susuportahan ako ng lolo. Ngayon, kayo ngayon ang tumututol. Wala ring silbi. Itong bata. Kung hindi ninyo kami sinasang-ayunan. Sige, lilipat na kami. Kapag pumayag kayo, babalik kami. Ikaw. Yue. Yue. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Yue. Sandali lang, ha? Itong batang ito. Lingsu, salamat sa iyo ngayong araw. Pero, paano mo nalaman na sa Jade Seal na iyon, mayroon ding gintong selyo? Ito. Ayaw mong gawin. Sa kabila nito, ito rin ay iyong pribadong buhay. Ito, walang masyadong nangyayari ngayon. Pupunta na muna ako sa ospital. Xiaoxu, sa pagkakataong ito, salamat kay Wei. Sa buhay ko, may utang tayo kay Wei. Sobrang dami. Huwag na tayong makasakit sa kanya. Nanay, yung nangyari noon. Ako. Alam ko. Pero ang pamilya namin. Nanay, huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang paraan para kumita. Para makaraos. Lingsu. Zhao Shilin. Bumalik ka na naman sa paggawa ng ganyan. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magalit. Kayo ng anak mo. Nandito ako para hanapin kayong mag-ina. Para mangutang. Ginoong babae. Bago mag-bankrupt ang kumpanya, humiram ng 3 bilyon mula sa Lins Group. 3 bilyon. Impossible. Nandyan pa ang lolo ko. Paano siya magkakautang? Kay Lin Donghai. Ginoong Lin, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang mga patunay na dokumento. 3 bilyon.
Xiaoxu. Totoo ba ito? Titingnan ko. Pero sa tingin ko, tiyak na peki ito. Sobrang walang hiyan nyo. Palagi ang lolo ko. Tumutulong sa Lin family. Namatay na siya. Kayo pa rin ang nagsasabi tungkol sa kanya. Nagsasagawa ng paninirang puri. Bayad utang, bayad utang. Tama at makatarungan. Ngayon, kay Ingsan na. Ang utang niya. Kayong mag-ina. Kailangan ninyong bayaran. Sinabi ni Lin Xiao. Sa loob ng isang buwan. Kung hindi pa rin makabayad. Pagdating ng panahon, ikaw. Ako. Ay, paano? Gusto mong makialam. Ang abogado ko. Pero nandito lang siya nanonood. Ngayon ay. Sa oras na iyon, itong matandang babae na ito. Ay. Sino? Inay mo. May kakayahan ka. Subukan mo ring kasuhan ako. Hindi. Huwag kang mag-atubiling umalis. Lingsu. Sa loob ng ilang buwan, bayaran mo ang utang. Kung hindi, walang makakapagligtas sa'yo. Lumakad. Patungo kay Tia. Okay ka lang ba? Zhao Shilin. Ano ba talaga ang nangyayari? Daan. 30 bilyon. Buong merkado ng pamilya Lin. Wala pang 100 bilyon ang halaga nito. Agad siyang humihingi ng 1/4. Alam ko, pek yun. Ngunit wala akong anumang kahinaan. Kaya't hindi ba't? Kailangan ng magbayad. Ito ay 30 bilyon. Hindi, may paraan pa. Basta't makakapagpatunay. Paglipas ng ilang panahon, lalabas na ng ospital ang lolo ko. Dadalhin kita para makilala siya. Siguradong, makakapagbigay siya ng impormasyon. Dahil sa, ibinigay mong, gintong selyo sa kanya. Tutulungan kita sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo, Yue. Walang anuman. Sinasabi ko lang na, sa tingin ko tayo ay, isa't isa. At saka, gusto ko ring ipagpatuloy mo, bilang aking pananggalang. Ay, maari rin akong tulungan ng tatay ko. Kakausapin ko na ang tatay ko. Si Tio Zhang ay nasa pananaliksi. Wala siyang kaugnayan sa negosyo sa Jiangsheng. Sa kanya, huwag mo na siyang pag-ukulan ng kahirapan. Tama nga. Yung kumpanya ng tatay ko, kamakailan lang nagde-develop ng bagong gamot, para kay tita, sa ganitong uri ng sakit. Totoo. Siyempre. Nag-invest ang tatay ko ng malaking halaga, kaya naimbento ito. Matapos ang maraming pagsubok, napakababa ng side effects, napakataas ng seguridad. Ayos. Ay, baka bukas na lang. Sama muna kita para makita. Baka makuha ng tita ang pagkakataon na gumamit ng gamot sa unang pagkakataon. CJ. Para sa tita, magpahinga ka na ng maaga. Kaya't tayo ay. Bakit hindi pa tayo umaalis? Ah, Sixia Ohong. Bakit bigla siyang nagbago ng isip tungkol kay Lingsu? Noon. Yue, hindi mo ba naiisip na hindi siya bastos tungkol sa mga nangyari noon? Xia Ohong. Noon, ikaw at ako ang magkasama. Anong pagkakaintindi ang maaaring mangyari? Dati hindi mo ba siya gusto? Bakit ngayon? Ano na? Huwag mong kalimutan na nailigtas ka niya. Kaya tinulungan ko siya. Pero tungkol sa iba, hindi ko talaga gagawin. Patawarin mo ako. Zhang Hong. Nasa ibaba na ako ng building ninyo. Lingsu. Sa research ng kumpanya. Sitwasyon ng punto. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Para sunduin ka. Diretso ka na dito. May nangyaring sitwasyon. Hindi ba? Sabi ni Zhang Hong. Yung espesyal na gamot. May problema. Nanay. King. Bawasan ang bilis. King. Mag-ingat ka.
Ah, King. Ayos lang, wala kang dapat ikabahala. Ayos lang, wala kang dapat ikabahala. Salamat sa'yo. Kung hindi ikaw, si King namin sana. Hindi mangyayari. Simpleng tulong lang. Nasaktan ka. Maliit na sugat lang. Batang maliit. Naiintindihan ko, Kuya Gwapo. Magpakabait. Gino, anong pangalan mo? Gino. Tulungan mo akong hanapin, yung tao sa larawan. Ha, mali pa rin. Director. Maghintay tayo kay Yan. Master ng gamot. Tingnan natin. Director Zhuang. Dumating na ang master. Ay naku, Guro. Ah, finally, you are here. Hindi. Ito ang aming paggamit ng sinaunang paraan. Pumili ng iba't ibang halamang gamot sa pamamagitan ng makabagong proseso na ginawa. Sa simula, maraming pagsusuri na walang problema, pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang ginawa na gamot, kahit hindi umabot sa orihinal, napamantayan. Pakiusap, tingnan mo kung ano talaga ang nangyayari. Ano bang alam ko tungkol dito? Ang aking superpower, hindi rin ma-detect ang mga sangkap ng gamot na ito. Kailangan lang magpaliban ng kaunti hanggang dumating si Zhang Hong. Guro, magpakatatag kayo. Sa buong Jiangsheng, isa ito sa mga pinakamagaling. Tungkol sa gamot na ito, hindi ko na muna titingnan. Ganito, kayo ang bahala sa... Sandali. Ihanda ang pangunahing sangkap. At ang reseta, hindi ba ito naibunyag na? Guro, hindi kita pinagkakatiwalaan. Kundi ang reseta na ito, ay galing sa kumpanya namin, na gumastos ng malaking halaga, para makuha ito. Isa sa mga pinakaligtas na lihim. Kaya, gusto mong tingnan, o mas gusto mong simulan sa gamot na ito? Muna, katatlong sinabi ni Direktor Zhang kanina. Itong gamot, kailangan ng mahigit 10 sangkap. Nalaman ko na iyon. Hindi ko alam kung paano nakawin ang resipe. Paano nga ba? Ginoong Liu, tama ang sinabi ng guro. Tumingin lang ang guro ng kaunti. Sa mga halamang gamot na ginamit, alam na niya, kung talagang magkakaproblema, ako ang responsable. Guro, tingnan mo. Dito, anong problema? Guro, upang matiyak ang bisa ng gamot, pumili kami ng, ang mga halamang gamot na ito ay may sapat na taon, at malakas ang bisa. Ang mga karagdagang gamot na ito ay higit sa 5 taon. At ang pangunahing gamot na ito, ginseng, ay lalo pang mataas, 20 taon. Sandali lang. Sinasabi mo, ito ay 5 taon. Ang ginseng na ito ay 20 taon. Siyempre may problema. Yung mga taon ng mga gamot na ito, hindi sapat. Nagsisinungaling ka. Ako mismo ang nagdala ng mga ito. Tiniyak na bawat lasa ay lampas sa kinakailangan. Nga, guro, ang mga halamang gamot, lahat ay nakita na. Kung ang gamot na ito ay matagal na, madaling makikita ng karaniwang tao. Paano kung kaunti lang ang diferensya? Bawat uri ng halamang gamot na matagal na, 1 taon ang diferensya. Kulang na lang ng ilang buwan. Isipin ninyo, bawat halamang gamot dito, may pagkakaiba sa taon. May pagkakaiba sa katangian. Yung epekto nitong gamot, magiging maganda ba? Kaya pala, napakaraming paraan. Akala ko ikaw ang may kagagawan dito. Nasaan ang ebidensya? Hindi nyo ako maaaring hatulan. Base sa sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, kung ngayon ay walang ebidensyang magpapatunay na ako'y nagnakaw ng mga hindi wastong gamot, ako'y agad nasusuko. Kung hindi, ako'y maghahabla sa inyo ngayon ng paninirang puri. Ikaw, anong ingay ito? Lingsu, nandito ka rin. Mahal na ginang, dumating ka sa tamang oras. Itong guro. Inakusahan akong bumili ng mga gamot na hindi sapat ang taon. Guro. Pero kanina, si Guro Li, ay kasama ko palagi. Itong matandang lalaki, siya ang aking inanyayahan. Guro ng mga halamang gamot, 5 uguang. Tungkol dito sa taong ito. Ito ay kaibigan ko. Ginoo, ang kaibigan ninyo, sa harap ng napakaraming tao, ay nag-akusa sa akin. Kailangan mo talagang ipagtanggol ako Ginoo, hindi kita sinisisi, hindi kita inakusahan. May problema talaga ang mga halamang gamot na ito. Siguradong may mali. Xiao Hong, kung maniniwala ka,
Maaaring ipatingin mo ito sa master na ito. Para tingnan niya. Kailangan pa bang tingnan? Dito sa SUS Pharmaceutical. Nagtatrabaho na ako ng mahigit 30 taon. Hindi ba't mas pinipili ng dalaga na maniwala sa isang estranghero kaysa sa akin? Sige, tingnan natin. Ginoong Lee, pakiusap. Itong halamang gamot ay talagang medyo mababa ang taon. Kung hindi dahil sa batang kaibigan na ito, na nagsabi na ang mga halamang gamot na ito ay hindi sapat ang taon. Natatakot ako. Mahirap mapansin. Ginoong Lee, magpatuloy ka lang sa panunood. Kailangan kong malaman kung gaano kalayo ito sa gamot na iyon. Binibini, naka-filter na lahat. Tanging, itong halamang gamot ang may tamang taon. Hindi tama. Itong, kulang pa ng 1 buwan bago ito maging ganap na taon. Talaga. Talaga, 1 buwan na lang. Kaibigan. Ginoong Lee, hindi mo ba rin nakita? Nakikita ko naman. Dahil nag-aral ako ng medisina. 10 taon na karanasan. Ikaw, napakabata mo. Sa isang tingin lang makikita na ang eksaktong taon ng mga gamot na ito. Hindi madali. Hindi madali talaga. Hindi basta-basta. Hindi madali talaga. Linksu, hindi ko inasahan na ganito kakahusay. Dapat sana ay tinawag na kita. Kung hindi ang kumpanya namin, hindi sana nagdusa ng ganitong malaking pinsala dahil sa isang insekto. Ginoo, ang dahilan ko ay dahil lang sa mahirap ang kalagayan sa bahay. Wala akong magawa. Ginoo. Ay. Itong bracelet mo ay mula sa dinastyang Tang, di ba? Ang halaga ng pulserang ito ay nasa milyon-milyong piso. Ginoong Liu, talagang napakahirap ng sitwasyon nyo. Pek. Si Lingsu ay hindi lang marunong tumulong sa pag-alam ng mga halamang gamot. Kung sinasabi niyang totoo, tiyak na totoo iyon. Liu Zaiwei, hindi ko inasahan na hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Dalhin siya pababa, ihatid sa istasyon ng pulisya. Ginoo, pakinggan mo ako, ipaliwanag ko. Ginoo. Ginoo. Lingsu, salamat sa iyo ngayon. Tinulungan mo akong alisin ang salot na ito. Hintayin ang espesyal na ito. Agad akong makakakuha para sa tiyahin. Napakabuti. Ito, muling binuo. Kailangan pa ng kaunting oras. Kung hindi, magsimula tayo. Sabi ni Wei, nasa ospital na. Kailangan kong magmadali. Sanimukha. Ginoong Wang, utang na loob ng dalaga. Lumabas mula sa Zhang Pharmaceutical. Tatay, linawin mo ito. Ngayon, nailigtas natin si Kingking. Ay ang pamilya Zhu. Lingsu, ang tao ko kanina lang nakita siya. Kasama si Zoe Wei pumasok sa Zhu family. CJ. Maghanda agad ng malaki-laking regalo. Pupunta tayo para magpasalamat sa kanila. Chairman, ang pamilya Zhu ay isa lamang sa mga angka ng Liu. Ikaw na napakayaman. Nagpapakita ng paggalang. Sa iyong mabuting tao. Maghanda ka na. Alaynan. Tatay, kamusta ka na? Huwag mo akong galitin. Nawala na ang sakit ko. Huwag kang magpakatanga dyan. Kunin mo yung gintong selyo. Ibigay mo sa akin. Tatay, huwag nang tumingin sa gintong tatak. Mayroon akong mas magandang kayamanan. Bakit kayo nandito ulit? Ginoong Zhou, kahapon kami ay nagkulang sa asal. Ngayon bilang paghingi ng tawad, naghanda ako ng espesyal. Sabi ko na nga ba? Lolo. Lingsu. Halika. Dali, lumapit ka. Ito si Xiaozi, isang antigong jade na ibinigay sa akin. Napaka-rare. Isang pambihirang kayamanan ah. Lolo, ilagay mo na ang batong ito. Lolo, ilagay mo na ang batong ito. Ilagay mo na. Ito. Kakaunti pa lang ang oras na nakahawak. Nakapagpabawas na ng 1 taon ng buhay. Itong jade pendant. May problema ba? Hindi naman talaga ito isang bihirang yaman, kundi isang masamang bagay. Ah! Magsuot muna ng ilang araw. Dahil sa naubos ang buhay. At silan, Lingsu,
Anong sinasabi mo? Itong jade ay pinagsikapan ni Xiaozi na makuha. Dalawa ang lahat. Isa sa kanila, ibinigay ni Ozawa sa akin. Suot ko na ito ng kalahating buwan. Wala namang nangyari. Huwag mag-alala. Malapit ka na rin. Lalaban ka na, Linsu. Nangahas kang mag-curse. Sa iyong sariling ama. Hindi ko naman. Sinasabi kundi ang totoo. Ikaw. Tatay. Kuyaksu. Alam ko. Hindi ka nasisiyahan sa tatay. Pero bilang anak. Tunay na ama, di ba? Siyempre. Ikaw na ganito. Hindi karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Zhu. Tatay. Naniniwala ako sa sinasabi ni Linsu na ang pirasong jade na ito ay tiyak na may problema. Anong problema ang maaaring mayroon? Ito ay isang antigong jade lamang. Isang bagay na tatlong bagay. Paano ito magiging posible? Ang pag-inom ng buhay ng tao. Oh. Kuyaksu. Sa tingin mo ba, mas mahalaga ang jade pendant na binigay ko kaysa sa gintong selyo na binigay mo? Nahiya ka. Kung ganito ang tingin mo, ang pendant na ito, hindi ko na ibibigay. Hindi pwede. Lindsay. Si Linsu. Lahat sila ay nag-aakusa sa iyo. Ano ang batayan mo para alagaan ang kanyang mukha? Linsu. Kung naiinggit ka, maglabas ka ng isa na mas maganda, hindi yung nandito, na nag-aaksaya ng oras. Umuwi ka na. Lolo. Ay, itong pamilya Lin, bagaman sila, ay nagkamali ng marami, ngunit ang ipinakita ni Lingsu ngayon. Talagang, ay mabuti, gusto kong malaman kung ang sinasabi ko ay totoo o hindi, kaya magpapasuri na lang tayo sa doktor, para magpasuri. Chairman. Mas detalyadong impormasyon. Si Lingsu ay dati, ang panganay na anak ng pamilya Lin. Ngunit 2 araw na ang nakalipas. Lumabas na. Ano ang dahilan? Ayon sa pagsisiyasat, ito ay dahil sa pinuno ng pamilya Lin. Si Lin Donghai ay nagloko. Dinala ang kanyang kalaguyo at illegitimate na anak pabalik sa bahay. Kaya nais niyang paalisin. Si Lingsu ay ayaw na ang kanyang inang sariling dugo ay maghirap. Nag-volunteer siyang umalis sa bahay. Si Lin Donghai, talagang walang hiya na magagawa niya ang ganitong bagay. May isa pang bagay. Pamilya ng Lin. Sa oras na ito ay nasa bahay ng Zhu. Pabilisin ang takbo. Huwag na huwag pabayaan si Kingking na magdusa. Aking kapatid Naksu. Ang jade na ito ay akin. Ibinigay. Na parang pinapabayaan. Napaka-disrespectful naman. Isang illegitimate child. Sinasabi pang wala akong respeto. E di sana hindi ka lumabas mula sa tiyan ng iyong ina. Ikaw. Gusto mong agawin ang jade pendant. Kunin mo na. Sige na. Hindi ka nga makapag-agaw. Sinasabi mo pang walang problema ang jade pendant. Walang problema. Lingsu, anong ginagawa mo? Ikaw. Kung ito ay mahalaga. Dali, kunin mo na. Sige, kukunin ko na. Hindi ako natatakot sa iyo. Masama kang anak. Ninakot mo ba ako? May isang piraso pa ako sa katawan ko. Nang ganito. Lingsu, nakita mo ba? Lin Donghai, walang nangyari. Itong jade na ito, walang problema dito. Tatay, siya, anong nangyari? Ano ang nangyari sa kanya? Sinabi ko na, itong jade na ito, isang bagay na kumukuha ng buhay, na masama, ang buhay ng karaniwang tao, ay ilang dekada lamang, sa kamay ng amulet na ito. Hindi ito tatagal ng ilang araw. Lin Donghai, nasa iyo na ngayon, 2 piraso ng jade. Sinasadya nitong pabilisin ang pagkuha ng iyong buhay. Hindi ka na mabubuhay ng matagal. Huwag kang mag-imbento dito ng mga nakakatakot na salita. Tatay, hindi sila naniniwala sa akin. Hindi mo rin ako pinaniniwalaan, Ming. Pero, ito, maaaring problema lang ng jade pendant. Ang nangyari ngayon ay coincidence din. Sigurado akong ikaw ay naimpluwensyahan ni Lingsu. Nainitan na ang ulo ko. Magpahinga muna, okay lang yan. Isipin mo nga, itong jade pendant. Suot mo na ng ganito karaming araw. E di, wala ka namang masyadong nararamdaman, di ba? Xiaozi. Walang problema ang jade na ito. Ibinigay mo kay tatay mo. Ibinigay mo sa akin ang may problema. Ito, matandang lalaki. Baka,
Ako'y tatanda na. Lolo, matagal ko nang sinabi, yung mga tao sa pamilya Lin, hindi sila mabuting tao. Lin Donghai, ako ay nagmalasakit, nagpakasal para sa akin. Pero ikaw, anong ginawa mo? Kailangan kong sabihin ngayon sa pamilya Zhu. Isang bagay. Lolo Zhao, Yu Wei. Lahat ito ay isang misunderstanding. Anong misunderstanding? Isang misunderstanding lang. Gusto mong magtago at maglakad sa ilalim ng ilog. Ang ganda ng plano mo. Mula ngayon, ititigil na natin ang anumang kooperasyon. Hindi kayo tinatanggap dito. Umalis kayo. CJ. Ayan, Gil. Zeo. Kung ganoon ang kasal natin, hindi ko na ipipilit. Ngunit ngayon, hayaan mo tayong umalis. Masyado pang maaga. Exu. Ikaw at ang pamilya namin, mga utang sa pagitan. Hindi ba dapat na ito'y ayusin? Anong utang? Utang ng ina niya. Sa pamilya Lin. 3 bilyon. Ginoo. Kaya mo pa bang bayaran? Lolo, huwag kang makinig sa kanya, nagbabala kayo lang siya. Bula lang yan. Sa pagkakataong ito. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Gamitin ang iyong koneksyon para malaman ang katotohanan tungkol dito. Lolo, si Ling Suay, naligtas ka na ng 2 beses. Maliit na tulong lang, hindi ka pa tumutulong. Xiao Wei. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Hindi ko lang talaga kaya. Itong lakas, malayo pa, ang pamilya ko, na kayang yumanig. Aking Xu, huwag mo nang sayangin ang oras. Isang salita, kunin mo, ang 30 bilyon, o kaya. 30 bilyon, ako ang magbabayad para sa kanya. Hindi pwede. Bilyon. Pero ang ari-arian ng pamilya Zhu ay isang katlo nito. Bakit kami karapat-dapat? Ganon ang kalaki ang pera. Tulong. Sa kasintahan ko. Batay lang sa na nailigtas niya si Lolo 2 beses. Bukod pa rito. Lolo. Lingxu. Ito ay isang kayamanang walang presyo. Hindi pa rin ito sapat. Kumpara sa 3 bilyon, di ba? Xiao Wei. Sinasabi mo nga. Pero kung talagang ibigay ito, ilalabas mo. Ang pamilya namin, Zhu, ay maaari ring bumagsak. Walang anuman. Hindi ba't makulong lang? Papasok na lang ako. Huwag magmadali, Ginoong Lin. Tungkol sa bagay na ito, maaaring may pag-asa pa. Gwapo, Tito. Sinta, bakit ka nandito? Ginoong Wang, bakit ka nandito? Utang na loob. Ginoong Lin, salamat sa iyo. Ginoong Wang, saan ka ba nagsasalita? Ako lang naman ay isang tauhan. Nag-iisang supling, niligtas mo siya, para kang nagliligtas sa amin ang pamilya Wang. Tama, malaking utang ng pamilya. Ang pamilya Wang ay tiyak na hindi papayag na magdusa ka. Ginoong Wang, hindi rin namin sinasadya. Napilitin si Lingxu. Kailangan lang bayaran ang utang. Tama at makatarungan. Ang pamilya namin, Lin, hindi pwedeng basta mawala ng 3 bilyon. Kanina sinabi mo pa na ang utang na 3 bilyon ay peke. Ito ay nakasulat sa puting papel, itim na tinta. Nakasulat ng malinaw. Walang hiya ka. Totoo ba o hindi? Suriin mo at malalaman mo. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Agad na alamin. Gusto kong dito. Kay Ginoong Lin. Isang patas. Alaynan. Bakit tuwing may isang tao lagi kang tinutulungan? Harapin ang krisis. Huwag ka nang magpahuli pa. Tara na. Ay. Saan ka pupunta? Ginoong Zhao. Wala pa kayong ebidensya. Gusto mong pumunta saan? Kalayaan namin iyon. Lahat ng impormasyon ay nalaman na. Mga account sa ibang bansa, pag-aari ng iligal na organisasyon. Sa madaling salita, ang 3 bilyong ito ay talagang pera ng masama. Ginagamit ang kumpanya ng lolo ko bilang kasangkapan sa money laundering. Ngayon, may sapat na ebidensya. Laban sa kanilang dalawa, diretso na dalhin sa istasyon ng pulisya. Sandali lang. Wala itong kinalaman sa pamilya Lin. Nasa amin ito. Anong mga underground na organisasyon ang may kaugnayan? Xiaozi, sabihin mo na. Hindi ko rin alam. Anong nangyayari? Humingi ng tulong sa iba. Huwag na yung mga walang kwentang yun. Rainway, tumawag ka ng pulis. Ihatid sila sa mga tagapangasiwa ng seguridad. Lingxu, talagang gusto mong ikulong ang tatay mo. Ikaw ang anak ko. Pagpatay sa ama. Hindi ka matatakot. Nasaktan ka ng iba. Natuksuhin ka sa likod.
Lin Donghai, ako at ang nanay ko. Nang pinalayas kami sa bahay, naisip mo ba ang mga ito? Kahit para sa nanay ko. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong isama ito sa bilang. Sandali lang. Alam kong dapat akong mamatay. Karapat-dapat sa parusa. Pero alam mo ba, na maaari itong kunin? Alam ko. Maaaring hindi mo ito alintana. Pero paano naman ang iyong ina? Ayaw mo rin bang makita ang puso ng iyong ina? Itinatapon lang sa wala. Palayain mo na ako. Ngayon, ibibigay ko na ang kalahati ng ari-arian ng Lin. Sa'yo at sa iyong ina. Hindi pwede, tatay. Hindi mo ba sinabi? Ibibigay mo ba sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin? Mahal kong maliit. Ikaw ang illegitimate na anak. Walang karapatang makialam sa ari-arian ng pamilya Lin. Lumayo ka na dyan. Lingsu, noong nakaraan ako, hindi kundi naligaw lang ng landas. Ngayon ay, naligaw na nagbalik. Kumusta? Kailangan ko ng 70%. At, yung Villa. 70. Ayaw ko. Ay. 70 na, sige na. CJ, pirma na ng kontrata ngayon. Bukas aalis na ako. Walang problema. Bukas aalis na ako. Lingsu, huwag masyadong magalak ng maaga. Hindi pa tapos ang lahat. Tara. Ginoong Wang, sa pagkakataong ito, talagang salamat sa iyo. Kung hindi talagang kailangan kong. Nasa kulungan na siya. Isang maliit na tulong lang naman. Pero, Ginoong Lin, sa tingin ko si Lindsay, hindi ganoon kasimple sa panlabas na anyo. Ano ba yun? Ang pamilya namin, Wang. Siguradong susuportahan ka namin. Xia Wei, ngayon si Lin Su ay isang tunay na mayaman na lalaki. Kailangan mong siguraduhin. Mahawak mo siya ng mahigpit. Zhou Wei. Natapos na ni Papa ang iyong misyon. Yung walang kwentang lalaki. Lingsu. Itong damit. Huwag kang magkamali ng akala. Ginawa ko ito dahil sa iba. Nakalaban na lahat ng pajama. Kaya ito ang sinuot ko. Yue. Sa totoo lang. Yung mga nangyari noon. Rainy. Rainy. Kayo. Kami. Wala kaming ginawa. Lahat. Ganito na. Ano pa ang ipapaliwanag? Alam ko na. Wala na akong silbi. Uwi na ako ngayon. Sige na. Huwag kang magpanggap. Oh, tama. Lingsu. Napakamatagumpay ng pag-aaral. Nakapag-apply na ako. Bukas ay sisimulan na ng tita. Ang unang iniksyon. Ayos. Yue, sobrang hindi ka naman makatarungan. Kahapon lang sinabi mo na hindi mo siya mapapatawad. Bakit ngayon? Nagsimula ka na namang magpanggap sa kanya. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang nagbago sa'yo ng ganun kabilis? Sa tingin ko, parang siya. May espesyal na kapangyarihan. Aynan, parang talagang iba na siya. Kumpara sa dati. Bakit hindi ka pa kumilos? Nasa isip mo pa rin ba ang mga nangyari noon? Agad kong pinagawa sa aking pamilya ang aming pahayagan na mag-imbestiga sa loob ng 3 araw. Tiyak na magkakaroon ng resulta. Ginoong Lin. Ay lumabas na. Okay.
Zhang Yuan. Donghai. Anong nangyari sa'yo? Yunhong. May problema itong Jade. Gusto akong patayin ni Xiaozi. Nanay. Suwail na anak. Ano ang balak mo? Naiintindihan ko na. Kayong mag-ina. Simula't simula pa ay pinapahamak ako. Tulungan mo akong labanan ang pamilya Xiang. Tulungan mo akong paalisin si Lingxu at ang kanyang anak. Lahat ay may balak sa aking ari-arian. Matandang bagay. Sana ay pinanatili kita ng mas matagal, Jetin. Sino bang nag-utos sa'yo na hanapin si Dre? Pirmahan mo ito. Maaari ko pa bang bigyan ka ng marangal na 3 paraan? Ang kalagayan ng katawan ng tiyahin. Ayos na ito. Maaari ka nang lumabas ng maayos mula sa ospital. Nanay, narinig mo ba? Sa wakas, maaari ka nang mamuhay ng normal. Dr. Zhao. Salamat sa inyo. Tita, huwag kang ganyan. Salamat din kay Lingxu. Kung hindi dahil sa kanya. Hoy! Anong? Lingxu, lumabas ka muna sa akin. Katatanggap lang namin ng balita. Lin Donghai. 3 na. Kahapon, malinaw kong nakita. Mabubuhay pa siya ng 7 araw. Paano posible na 3 na? Nakita mo na ba? Anong ibig sabihin ng salitang ito? Hindi ba? Makikita mo ba? Gaano pa katagal ang ibang tao na mabubuhay? Yue, tungkol sa bagay na ito, mahirap para sa akin na ipaliwanag sa iyo. Ang tanging, maisasabi ko sa iyo ay, ang bagay na ito, ay tiyak na may kinalaman kay Lin. Hanggang sa maayos ang lahat ng bagay, gagawin ko ulit. Sandali, hindi pa tapos ang bagay na ito. CJ. Lingxu, ngayon, sigurado ka na, ikaw ang 3 tiyak. Lingxu, talaga namang hindi ka natatakot sa 3 ah. Nangahas ka pang agawin iyon. Ngayon din. Ibigay ang 70% ng yaman mo. Kung hindi, siyang. Kung hindi, ngayon aalisin kita. Zhao Shilin, ngayon hawak ko ang pamilya Lin. 70% ng yaman. Ako ang tunay na Lin Xiao. Hindi mo ba dapat akong pakinggan? Sundin mo ako. Inge, ako pa. Inge, Lingxu. Hindi mo talaga alam. Ginoo Linzi, gaano kalaki ang impluensya sa likod niya. Huwag masyadong magpaligoy-ligoy. Magbayad ka na. Kailangan. Gusto mo pa akong 3? Alam mo bang malapit na akong umalis? Hindi lang ikaw. Ikaw. Hindi na makakaligtas. Lalo na siya. Ang pinaka-apektado. Pinakamarami. Hindi lalampas sa kalahating minuto. Lingxu. Hayaan yung 3 kami. Sa pamamagitan ng proxy. Sa pamamagitan lang ng inyong mga salita. Hindi ako ang nagpasimula ng inyong kamatayan. Si Linzi ang may kasalanan. Zhao Shilin, isipin mo. Bago ka dumating. May ibinigay ba sa inyo si Linzi? Na kinakain. O iniinom? Ngunit. Paano mo nalaman? Binibenta ka ng iba at hindi mo alam. Sa pagkain mo. May lason. Kayo makakakuha ng 70% ng yaman ng pamilya Lin. Lahat ay magiging 3. Sinasabi ko sa inyo, mabilis pumunta na sa ospital. Kaya pa. Kung hindi, lahat kayo ay magiging kanilang panggagatas. Impossible. Hindi kayang saktan ng aming binata ako. Kayang saktan ako. Maaaring makasama sa akin. Huwag mong subukang gamitin ang iyong mababang paraan upang maimpluwensyahan ang ating relasyon. Mga kapatid, huwag mag-aksaya ng oras. Tanggalin siya. Babalik tayo para kunin ang gantimpala. Boss, totoo ngang natrap siya. Huwag nang tumawag pa. Isa lang itong pagkakataon. Sa kanya. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Na ikaw nga siya. Zhao Shilin. Zhao Shilin, hindi mo pa ba naiintindihan?
Lindsay, wala talagang balak na. Pabalikin ka ng buhay. Exu, Exu. Pakiusap, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ikaw ay ipagkanulo. Pakiusap, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Kakatapos ko lang sabihin. Nasa ospital ka noon. May pag-asa pang iligtas. Pero ngayon, maghanda na para sa mga susunod na hakbang. Suji, hindi mo dapat gawin ito. Ako, sasabihin ko sa iyo. At ang mga puwersang nasa likod niya, maaari pa kitang tulungan na ipaliwanag. Noong panahong nagloko. Nagloko. Noong panahong iyon, noong nagloko si Suji. Ako rin ay nakisali. Sa totoo lang, matagal na akong nagsuporta kay Lindsay. Mayroon pa akong maraming impormasyon tungkol sa kanya. Ako. Wala nang pag-asa. Nagsimula na siyang disenyo sa akin 3 taon na ang nakalipas. Nandyan siya sa pabrika. Mababa ang Ginoong Lin. Ito ay hindi ito gawa ko. Sila ay ipinasok ni Lindsay upang makuha ang ari-arian ng pamilya Lin. Ngunit hindi pa sila nagtagumpay at nahuli na sila ng laso ni Lindsay at pinatay. Kahit na kailangang isara, dapat ay hayaan silang tapusin ang kanilang gawain. Ipinapakita nito na ang puwersa sa likod ni Lindsay ay ayaw ng kahit anong liwanag. Mas pinili niyang ipahamak ang lahat ng kanyang tauhan kaysa ilantad ang puwersang iyon. Impormasyon. Talagang nakakatakot. Linksu. Ang mga paraan ni Lindsay. Sobrang malupit. Pumunta ka na ngayon sa libing ni Lin Donghai. Walang duda na ito ay isang pamamaalam. Baka mas mabuti pang huwag ka na lang pumunta. Tama nga, Ginoong Lin. Mas mabuti pang linawin ito. Napakadelikado nito. Hindi, kailangan kong pumunta. Sa mga puwersa sa likod ni Lindsay, nakatago ng malalim. Kung hindi ako gagamitin bilang bait, hindi talaga lalabas ang mga puwersang iyon. Siguradong hindi magpapakita. Kung ganun, kung gusto mong pumunta, sasamahan kita. Okay. Ginoo Wang, pwede mo bang tulungan akong tingnan ang mga puwersa sa likod ni Lindsay? Ano ang pinagmulan nito? CJ, gagawin ko ito agad. At saka, ilalagay ko sila sa labas ng pamilya Lin para magamit mo anumang oras. Ang prinsesa ng pamilya Zhu ay dumating. Si Linksu. Linksu. May karapatang magalit ka. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Sinabi ko kahapon. Kung hindi, umalis kayo. O ngayon, hanapin ang mga tao para ilabas kayo. Tara, tingnan nyo. Hindi pa nalilibing ang katawan ng tatay ko. Nagtatalo para sa mana. At gusto pa akong paalisin. May katarungan pa ba dito? Walang katarungan talaga. Donghai, bumukas ka ng mata at tingnan mo. Umalis ka na. Kahit anong tao, kahit anong panahon pwede. Nang aabuso sa amin na ulila at mag-isa. Pinapalayas ko kayo. Nang aapi sa inyo. Ano ang ginawa ninyo noong? Pinalayas ninyo. Ako at ang nanay ko. Linksu, huwag makipagtalo sa kanila. Nakasulat dito sa kontrata. Nang malinaw. Pamilya Lin, na yaman. Ay akin lahat. Kayo. Ngayon, umalis kayo kaagad. Kasinungalingan. Itong kasunduan ay nasa pamilya Zhu. At, ng Ginoong Sheng, sa ilalim ng saksi, ni Ginoong Lin Donghai, na personal na pumirma, tiyak na walang problema. Iyon ay kusang nais ng tatay ko. Nahawakan. Mahina ng pamilya Lin. Pinilit ang tatay ko na pumirma sa ilalim ng banta. Mula nang bumalik mula sa pamilya Zhu, hindi na naging maayos ang tatay ko. Ngunit para mapanatili ang yaman ng pamilya Lin, gumawa pa rin siya ng testamento para sa paghahati ng ari-arian. Sinabi ni Donghai na iiwanan ang lahat ng ari-arian sa Henyuan Charity Foundation. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Lin Donghai ay talagang iniwan ang lahat ng yaman sa foundation. Anong klaseng bagay ito? Henyuan Charity Foundation. Bakit hindi ko kailanman narinig ito? Ang testamento na ito ay hindi notarized. Paano ninyo mapapatunayan na ito ay totoo? Ano pa ang kailangan para patunayan ito? Mga Ginoo, kayo ba ay naniniwala sa ganito? Na walang pakundangan, na nananakaw ng ari-arian. Kami na mga ulila at mga ina. Tingnan ninyo ng mabuti ang testamento na ito, na hindi makukuha ng aming mag-ina, anumang bagay,
Bakit pa kailangang pekin ito? Tama rin. Kung si Lindsay talagang magpepeke ng testamento, bakit hindi siya maglaan ng kaunting pera para sa sarili? Nga. Lingsu, ito ang investigasyon ni Ginoong Wang ng Henyuan Charity Foundation na mga impormasyon. Lindsay, akala ko talaga, ikaw ay makatarungan, pero tila naglalaro ka ng palabas ng kaliwang kamay na parang kanan. Kayo po lahat. Itong Henyuan Si. Sa totoo lang ay isang panlilin lang. Sa totoo lang ay Lindsay, kung mali ang hula mo, baka isa ka rin sa kanila, di ba? Anong underground na organisasyon? Talaga namang, hindi ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Si Wang ay talagang, sinuri ka ng husto. Lindsay, nagsimula kang magplano, 3 taon na ang nakalipas. Nasa iyong pribadong account, puro sa ibang bansa. Ang mga account na ito sa ibang bansa, lahat ay konektado sa Lindsay, kailangan ko bang ilista para sa iyo? Hindi ko inasahan. Nakuha mo na lahat hanggang sa puntong ito. Kaya gagamitin ko na lang ulit. Nandito pa rin kayo. Nakatayo dyan, anong ginagawa nyo? Umalis na kayo. Ito. Paano naman pwedeng ganito ang tao? Hindi mo ba naririnig sinasabi ko? Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Lingsu. May daan sa langit, hindi ka tatawid. Walang ilog sa impyerno, pumasok ka pa. Huwag na masyadong magbulaan. Ipakita mo ang tao mo, tawagin mo sila. At mayroon pa. Paano mo nalaman? Sinabi sa iyo. Ngunit siya ay malinaw na. Kung paano ko nalaman ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, kailangan mo, ngayon na magpakatatag. Sino yan? Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Lindsay, bibigay ko sa iyo, ang huli mong pagkakataon. Huli mong pagkakataon. Ibalik mo ang iyong likuran. Sabihin mo sa akin ang tuwid. Gusto kong malaman. Pakiusap, humingi ka sa akin. Lingsu, walang dahilan para sayangin ang oras sa kanya. Dalhin siya sa presinto. May mga tao na magpapaamin sa kanya. Lingsu. Magandang palabas lang. Ang magkikita. Tara. Ayos na, Lingsu. Ang mga bagay na ito ay mamaya na lang. Ayusin muna ito. Sige, hintayin natin si Auntie na bumalik. Alaynan. Hindi tama. Nasaan si Duyun Hong? Ginoong Lin. Hindi maganda. Si Lindsay tumakbo. Tumakbo siya. Kakalabas lang namin. Inatake ng isang babae. Walang kaalam-alam. Baka si Duyun Hong. Hanapin. Kailangan kong mahanap ang taong ito. Para sa akin. Ginoong Lin. Magandang balita. Pondo. Ang linyang ito. Nahukay namin ang mga nasa likod ng mga eksena. Ito ay tinatawag na anino. Isang pandaigdigang underground na organisasyon. Hindi lang iyon. Ginugol ang isang buong araw. Kahit na ang headquarters ay tinamaan ng malaki. Paano naman si Lindsay at ang kanyang ina? Saan sila nagpunta? Napakakaiba. Parang nawala sa hangin. Walang bakas na makikita. Kakaiba. Tiyak na may problema dito. Hoy! Ano? May nangyari sa bahay namin. Yue, huwag kang magpadalos-dalos. Nasa loob sina Linz. Siguradong inayos na nila. Magkakaroon ng problema. Pero si lolo ko. Ako ang may kasalanan. Palagi akong nakatutok lang. Sa paghahanap kay Lindsay. Nakalimutan ko na ang bahay. Rainway, huwag mag-alala. Ako ang target. Ako muna papasok. Hintayin mo lang sa labas. Umalis ka na. Lindsay. Duyun Hong. Napasok na ako. Huwag kang magtago. Lumabas ka na. Paano mo nakuha? Tama nga ang hinala ko. Talaga nga meron ka. Nakita mo siya. May kakayahan ka na. Ang plano ko ay magiging mas maayos ang takbo. Lingsu.
makikipagtulungan sa akin. Nasa dilim ako. Ibibigay ko sa iyo ang aking posisyon. Ikaw ang pinuno ng dilim. May problema ba? Siya. Siya. Isa lang siyang paon sa ilalim ng dragon. Wala nang iba. Sasabihin ko na sa iyo ng diretsyo. Magsasabi ako ng totoo. Ngayon, ako, tungkulin ng kasintahan, ay para lamang, malapit kay Lindonghay, na isang pagkukunwari. Ngayon gamit ko ang pagkakakilanlang ito. Narito sa Jiangsheng, para sa aking eksperimento. Itong jade pendant. Nasa akin ito, na nakuha. Sa pamamagitan ng eksperimento, natuklasan na hindi lamang ito, nakaka-absorb ng buhay ng tao. Kundi maaari ring, sa espesyal na paraan, ililipat ang buhay na ito. Alam mo ba kung gaano kalaking kayamanan ito? Sa mundong ito, ilang mayayaman ang handang gawin ang lahat para sa buhay. Hindi ka makapaniwala na nakita mo ito. Dagdag pa. Maaari tayong mang-ani ng walang limitasyon ng buhay ng mga ordinaryong tao at pagkatapos ay ibenta ito sa mga mayayamang nasa bingit ng kamatayan. Impossible. Hindi ko kailanman magagawa iyon. Makipagtulungan sa iyo. Wala kang pagpipilian. Lingsu. May matinding lason. Kung gusto mong iligtas siya, ito lang ang paraan. At sila. Tinitingnan mo ba silang tatlo? Hindi ka ba natatakot kay Sawiwei? Makikipaghiwalay na naman ako sa iyo. Lingsu. Bakit ka nandito? Yung sinabi ko kanina. Narinig ko lahat. Sundin mo sila. Ang buong mundo ay mahuhulog sa isang sakuna. Hindi tayo maaaring dahil sa sariling interest, ipagwalang bahala ang kasalanan. Ngunit, kung ganito, mas mabuti pang, hindi na lang ako makasama sa iyo. At saka, kung mahuli siya, baka, maaari nating gamitin ang jade pendant na iyon, para iligtas siya. Tama. Hulihin niyo sila para sa akin. Mga walang alam sa kanilang kapakanan. Ito ang aming shadow organization. Pinakabagong gamot mula sa pananaliksik. Pagsasakripisyo ng buhay. Kumuha ng pagsabog ng enerhiya. Aasikasuhin ko muna sila. Huwag matakot. Kaya niyang magtagal ng 1 minuto. Kaya nating makayanan ito. Makayanan ito. Wala kayong kakayahan na ito. Nakita mo ba, Lingsu? Bibigay ko sa iyo ulit ang huling pagkakataon. Makipagtulungan kayo sa amin. Kung hindi, pumunta na sa 3. Sabay-sabay tayo. Lingsu, ang buhay mo, ngayon ay akin na. Bitawan mo siya. Yu Wei. Ikaw. Pinuno. Paano nangyari iyon? Ang aking pendant. Lingsu, ano ba talaga? Nawala. Sa loob ng pendant, na ilang dekada, ay nawala na. Lingsu. Sinira mo ang lahat ng aking mga plano. Pinayagan kita ng 3. Pinayagan kita ng 3. Hindi ito possible. Yu Wei. Kakatapos lang sabihin ni Du Yunhong, na kaya kong sumipsit ng buhay ng iba. Pwede ba akong? Yu Wei. Lingsu. Hindi ba ako kanina ang pangatlo? Talagang pumayag ka na sa kanila. Mag-alala ka. Sa pamamagitan ng kakayahan ni Yupei, maaari kong maabsorb ang buhay ng iba. Pagkatapos ay ipinapasa sa iba. Ang tiyak na dahilan, hindi rin ako masyadong sigurado. Muna kayong pumunta kay Grandpa Zhu. Alaynan.
Sandali, nadala mo na ang lahat ng iyong buhay. Paano ka na ngayon? Huwag kang mag-alala. Kagagaling ko lang mula kay Duyunhong. At kay Lindsay. Nakuha ko ang 200 taong gulang na buhay mula sa kanila. Marami na akong buhay. Ito, ano ba ang nangyayari dito? Tatay, Lolo, ang mga bagay na ito ay hindi madaling ipaliwanag. Ang pinakamahalaga ay dalhin muna ang mga nasugatan sa ospital. Ako at si Linsu, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. CJ, Yue, Linksu. Pasensya na. Linksu, nanay. Sa totoo lang, nanay, takot na takot si San. Sa mga nakaraang taon, palaging umiikot sa paligid ng iyong tatay. Kailanman, hindi naglakbay sa labas. Ngunit, ayos lang, hindi ba't sinasabi, ang mga anak ba ay pagpapalawig ng ina? Sa hinaharap, ikaw na ang bahala, mabuhay ka ng maayos para sa nanay. Mag-ingat kang mabuti kay Wei. Nanay, mag-alala ka lang, may anak na lalaki ako, walang masamang mangyayari sa'yo. Bodong bata. Paano mangyayari yan sa nanay? Paano mangyayari yan? Kahit sa pisikal na kakayahan, o sa itsura at kalagayan, ay babalik sa 40 gaya ng dati. Tulad ng 3 o 4 na isa. Linksu, paano mo nagawa iyon? Linksu, may kakayahan ka na ngayon. Naisip mo na ba kung paano mo ito gagamitin sa hinaharap? Ang ganitong pagsipsip, kakayahang mabuhay. Mas mabuti pang huwag na. Ikaw, bagamat ang kakayang ito, hindi natin magagamit para sa kita. Ngunit, maari itong gamitin upang parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti. Ganoon. Hindi naman ito nabigo. Ang mga biyaya ng langit sa akin. CJ. Kaya. Sama-sama tayong magkasama.